Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, Kabanata 686 hanggang 690. Kabanata 686. Nahihiya sinabi ni Reginald, na nabali ang braso ng kanyang anak, kaya sinabi niyang may nangyari sa kanyang mali. Sa palagay ko ay hindi siya pupunta dito hanggang sa ilang sandali. Kapag siya ay dumating, dadalhin ko siya para bisitahin ka. Tumango si Isaac at sinabing, aayusin ko na may maghahatid sa iyo papunta sa silid, upang makapagpahinga ka. Pagbalik ni Roger sa gabi, sabay tayong maghahapunan, at ito ang magiging host ko na susando sa inyo. Tuwang-tuwa si Reginald at sinabing, kung gayon ay pupunta tayo doon Mr. Isaac. Pakiramdam niya ay tumatangulang sila, na parang magkakilala sila ni Isaac noon pa. Ngunit ngayon na tinanggap ni Isaac ang kanyang regalo, pagkatapos ng pagbisita, ang relasyon ay isang hakbang na mas malapit. At ito ang pinaka-gusto ni Reginald. Bilang tagapagsalita ng pamilyang Wade ng Eastcliff sa Ores Hill, si Isaac ay isang stepping stone. Para mapanatili niya ang magandang relasyon sa kanya, siguradong kakayanin niya ang pagkakataong ito sa hinaharap. Nayakapin ang tunay na matayog na puno ng pamilyang Wade. Bukod dito, mayroon ding sariling maingat na pag-iisip si Reginald. Nadama niya na kung ang pamilya Wu ay hindi makahanap ng isang tao na maaaring gumamot kay Wu Chi, maaari silang magtanong sa pamilya Wade, na kumilos pagkatapos nilang yakapin ang hita ng pamilya Wade. Sa lakas ng pamilya Wade, hindi mabilang na mga tao ang may kakayahan, at ang mga estranghero ay nasa likuran nila. At hindi masyadong inisip ito ni Isaac pagkatapos ng lahat. Ito ang unang pamilya sa timog ng Ilog Yangtze. Kaya naman, pagkatapos nilang magbatian sandali ni Reginald, ay dinala sila sa presidential suite upang magpahinga muna. Matapos isama ni Reginald ang ilang bodyguard, sa marangyang presidential suite, tumawag siya kay Roger at hiniling sa kanya na pumunta, at makipagkita sa kanya. Sa oras na ito, tapos na si Roger sa pagplaster sa ospital. Matapos makatanggap ng tawag mula kay Reginald, dinala niya si Liu Guang sa Shangri-La. Nakaupo sa kotse, napakalungkot pa rin ang ekspresyon ni Roger, puno ng depresyon ang mukha. Nang makita ito, mabilis na sinabi ni Liu Guang, Mr. Wu, ang doktor ay nag-utos na ikaw ay ilalagay sa isang plaster. Huwag magalit, kung hindi, makakaapekto ito sa paggaling ng iyong mga buto, at maging sanhi ng mga sumunod na pangyayari. Galit na sabi ni Roger, siguradong hindi ko bibitawan ang Charlie na yon. Puputulan ko pareho ang kanyang mga kamay. Tuwang-tuwa si Liu Guang. Si Roger ay binugbog at pinutol ang kamay. Siya ang pinaka-excited, dahil sa ganitong paraan, tiyak na hindi pa kakawala ng pamilya Wu si Charlie. Ang awayan na nakaukit sa noo ng kanyang anak, ay ipaghihiganti. Gayunpaman, sinabi niya ng may matinding pag-aalala, Mr. Wu, dapat mong alagaan ang iyong kalusugan. Ito ay hindi pa huli para maghiganti. Ngumiti si Roger at mabangis na sinabi, maghintay at tingnan, si Charlie ay hindi magtatagal. Pagdating sa Shangri-La, dinala ni Roger si Liu Guang diretso sa presidential suite, kung saan nanatili si Reginald. Pagkatapos kumatok sa pinto, binuksan ng bodyguard ang pinto mula sa loob. Pumasok si Roger sa malaking sala at sinabi kay Reginald, na nakaupo sa sofa. Dad, ako po ay nakabalik na. Bumuntong hininga si Reginald, at nag-aalalang nagtanong, kumusta ang iyong kamay? Ano ang ginawa at sinabi ng doktor? Sabi ni Roger na may maitim na mukha. Nilagyan ng plaster ang aking braso. Natatakot ako na tumagal ng ilang buwan para gumaling. Tumango si Reginald at sinabing, kailangan mong bigyan ng pansin ito at huwag mag-iwan ng sekwela. Sinabi ni Roger, Dad, hindi mahalaga ang kamay ko.
Maaari mong sabihin sa akin kung paano natin haharapin si Charlie. Ngumiti si Reginald at sinabing, kung gusto mong patayin si Charlie, patayin mo muna si Mr. Orville ngayong gabi. Kabanata 687. Narinig ni Liu Guang na sinabi ni Reginald, na papatayin muna si Mr. Orville ngayong gabi, at ang kanyang puso ay biglang naging excited. Matagal na niyang inaasahan na mamatay si Mr. Orville, ngunit hindi niya inaasahan na sa wakas, ay makukuha niya ang kanyang hiling ngayon. Bukod dito, para patayin si Mr. Orville, hindi lang siya maghihiganti, kundi ang pamilyang Wu rin ang kukuha ng bentahe, upang makuha ng kanyang sarili, sa pinakamataas na posisyon. Magagawa niyang maging susunod na Underground Emperor ng Ores Hill. Sa pag-iisip nito, nanginginig siya sa tuwa. Tanong ni Roger sa gilid. Dad, maraming nakababatang kapatid si Mr. Orville sa Ores Hill. Ito ba ay madaling patayin siya? Malumanay na sinabi ni Reginald. Kailangan mong malaman ang isang bagay, para patayin si Mr. Orville, hindi mo kailangang patayin ang lahat ng maliliit niyang kapatid. Dad, anong ibig mong sabihin? Malamig na sinabi ni Reginald. Mayroong libo-libo sa kanila, ngunit maaaring hindi sila palaging nasa paligid niya. Kailangan lang nating malaman, kung saan siya pupunta sa isang tiyak na oras, pagkatapos ay hanapin siya doon at patayin mo siya ng diretso. Nagmamadaling sinabi ni Liu Guang. Alam ko, ang kinaroroonan ni Mr. Orville ay hindi tiyak sa araw, ngunit karaniwan siyang nananatili sa Classic Mansion sa gabi, dahil ang kanyang Classic Mansion ay napakasikat sa Ores Hill. At marami sa kanyang mga kaibigan ang pupunta doon upang kumain sa gabi. Tinanong siya ni Reginald, ilan ang mga security guard mayroon ng Classic Mansion? Nag-isip sandali si Liu Guang at sinabing, para sa seguridad, dapat may mga 10, at ang iba ay mga waiter. Malamig na sumimangot si Reginald. Hindi sapat ang 10 security guard. Lahat ng mga bodyguard ko ay mga master sa hukbo. Para sa kanila ang 10 ay wala. Napatingin siya sa isang matipunong nasa katanghali ang gulang na lalaki, na pinamumunuan ng kanyang 5 bodyguards at nagtanong. Zhao Jones, ikaw ang kasama ko sa pinakamatagal na panahon, pinakamalakas, at ang pinakamahusay sa paggawa ng mga bagay. Hahayaan kita na kumuha ng ibang mga tao, pumunta sa Classic Mansion para patayin si Mr. Orville ngayong gabi. Kung sino man ang humarang sa iyo, patayin ang sino mang gusto mo, magagawa mo ba? Agad na ikinapit ni Zhao Jones ang kanyang mga kamao at sinabing, Mr. Wu, huwag mag-alala, 100 mga langgam lang ang mga security guard sa harap namin. Tungkol kay Mr. Orville, siya ay papatayin tulad ng isang aso. Tumango si Reginald bilang kasiyahan, pagkatapos ay tumingin kay Liu Guang at sinabi, Liu Guang, may madugong paghihiganti ka kay Orville. Binibigyan kita ngayon ng pagkakataong maghiganti. Dalhin mo ang aking mga tao sa Classic Mansion ngayong gabi. Tanggalin si Orville. Alisin mo siya. Lalabas ang pamilya Wu para protektahan ka, at hahawakan ka sa isang kamay, bilang bagong Underground Emperor ng Ores Hill. Nang marinig ito ni Liu Guang, may matinding puot sa kanyang mga mata. At ang kanyang puso ay kumukulo na. Ano ang layunin ng paggawa ng aso para sa pamilya Wu at pagsusumikap? Hindi ba ito ay paghihiganti lamang at patayin sina Orville at Charlie? Ngayon, binigyan siya ni Reginald ng pagkakataon, na maging Underground Emperor ng Ores Hill. Paano niya tatanggihan ang ganoong magandang bagay? Bukod dito, matagal na niyang narinig na ang mga bodyguard ng pamilya Wu, ay pawang mga retiradong sundalo mula sa hukbo. Kung mayroong 5 ganoong tao, higit pa sa sapat na pumunta sa Classic Mansion. Para patayin si Orville. Kapag namatay na si Mr. Orville, ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki, ay agad na walang ulo. Sa oras na ito, mayroong pamilyang Wu na naka-backup para sa kanilang sarili. Madaling maging bagong Underground Emperor ng Ores Hill. Mula ngayon, sa relasyon ng pamilyang Wu, malaki ang posibilidad na maabot niya ang tugatog ng kanyang buhay. Kabanata 688. Sa sandaling ito, sa piging ng kaarawan ni Mr. Song,
hinihintay ni Charlie ang formal na pagbubukas ng piging, at pagkatapos ay inalok si Elder Song ng isang baso ng alak, at siya ay mabilis na pumunta sa Changki's Clinic, para makita ang sitwasyon. Sa hapagkainan, sina Solomon White, Qin Gang, Ao Shu, Mr. Orville, Liang at maging si Doris, ay tumingin sa kanya ng may higit na paggalang kaysa dati. Ang mahimalang epekto ng rejuvenation pill ay talagang kahanga-hanga. Gayunpaman, ang lahat ay lubos na may kamalayan sa sarili, at walang sino man ang nagkusa na banggitin ang rejuvenation pill sa harap niya. Bagamat mayroon pang 20 rejuvenation pill si Charlie, hindi pa siya handang ibigay ang mga ito bilang mga regalo. Bagamat pawang mga bata sina Solomon White, Qin Gang at Mr. Orville, malayo sila sa pag-abot sa katandaan. Kaya naman, hindi na kailangan na uminom sila ngayon ng rejuvenation pill. Kung sa hinaharap, susundin pa rin nila ang kanilang karma at susundin siya. Tiyak na bibigyan sila ng isa sa tamang oras. Sa hapagkainan, tiningnan ni Charlie si Liang, na ilang araw nang hindi nakikita, at curious na tanong sa kanya. Kumusta ang Waste Pharmaceuticals? Nagmamadaling sinabi ni Liang na may paggalang. Mr. Wade, ang pagbuo ng Waste Pharmaceutical ay normal. Nag-oorganisa din ako ng ilang lumang tradisyonal na mga practitioner ng gamot, at mga parmasyutiko ng Chinese patent medicine. Upang tuklasin at pag-aralan ang ating sinaunang mga formula, at maghanda na magpakilala rin ng ilang sinaunang tradisyonal na gamot. Pagkasabi noon, sinabi ni Liang na may kaunting panghihinayang. Ang aming mga ninuno ay nag-iwan ng napakaraming magagandang formula. Ngayon sila ay nawala o ninakaw ng mga kumpanya ng parmasyutiko ng ibang mga bansa. Nakakahiya, kaya gusto kong gawin ang lahat. Galugarin ang mga posibilidad. Tumango si Charlie at sinabing may pagsang-ayon. Magandang ideya ito. Ang mga magagandang bagay na naiwan ng ating mga ninuno, ay inalis ng mga Hapon at Korea na mga kumpanya. Kung hindi na natin papansinin, naiwan ang mga ninuno ng FANG, natatakot ako na ito ang maging mapagmataas na kabisera ng maliliit na kalapit na mga bansa. With that, biglang naisip ni Charlie ang Kobayashi Pharmaceutical sa Japan. Ang Kobayashi Pharmaceutical ay niloko ng kanyang sarili para sa higit sa 10 bilyon. Ngayon ay ang oras kung kailan malubhang nasugatan ang kanyang sigla, at nag-iwan din siya ng nakatagong panganib para sa Kobayashi Pharmaceutical. Si Jiro, ang pangalawang anak ng pamilya Kobayashi, ay inisip na ang kanyang nakatatandang kapatid ay patay na. Si Ichiro ay nagpapakain at nagpapala ng shit sa kulungan ni Orville. Kung ang Kobayashi Pharmaceutical ay nasa estado ng pagkabigo, ayos lang. Kung ang Kobayashi Pharmaceutical ay medyo umangat ang ulo, maaari niyang ibalik si Ichiro para kunin ang mga peach. Sa pag-iisip nito, tinanong niya si Liang, kumusta ang sitwasyon sa Kobayashi Pharmaceutical ng Hapon? Sinabi ni Liang, nagkaroon ng problema ang Kobayashi Pharmaceutical noong nakaraan. Mukhang ito ay nawala ng malaking halaga ng pera. Ngayon medyo mahirap sa capital turnover. Sila ngayon ay payat at ang mga patay na kamelyo ay mas malaki kaysa mga kabayo. Hindi banggitin ang Kobayashi Pharmaceutical, ito pa rin ang pinakamahusay na nagbebenta ng mga gamot, dapat itong maibalik sa loob ng maikling panahon. Ngumiti si Charlie, nag-iisip na kapag gaman na ang Kobayashi Pharmaceutical, ibabalik niya si Ichiro sa Japan, at tutulong na patakbuhin ang kumpanya sa kung anumang sinabi niya. Sa ganoong paraan, ang Kobayashi Pharmaceutical ay karaniwang sa kanya. Kaya't sinabi niya kay Liang, kung may nangyayari sa Kobayashi Pharmaceutical, mangyaring bigyan ako ng feedback sa bawat oras. Okay, Mr. Wade. Magalang na tumango si Liang, at magalang na sinabi. Pagtutuunan ko ng pansin ito. Nagtanong muli si Charlie, nga pala, kumusta ang tatay mo at ang kapatid mo sa Changbai Mountain? Bahagyang ngumiti si Liang at sinabing, nagpalit-palit ang mga taong pinadala ko at ang mga tao ni Mr. Orville, para obserbahan sila. Nabalitaan ko na ang Changbai Mountain ay lumalamig kamakailan, at ang bundok ay natatakpan ng makapal na nyebe. Kulang ang supply ng dalawa, ay hindi sapat ang pag-aani ng ginseng.
Ngayong taglamig, baka mabubuhay lang sila ng walang pagkain at damit. Tumango si Charlie at sinabing, hindi mahalaga kung kulang sila ng pagkain o damit, basta sila ay hindi pwedeng mamatay. Sinabi kaagad ni Liang, Mr. Wade, makatitiyak ka, bagamat kinasusukliman ko sila sa aking puso. Kung tutuusin, may relasyon kami sa dugo. Sa anumang kaso, ililigtas ko ang kanilang buhay. At hahayaan silang maghukay at magsisi sa Changbai Mountain. Kabanata 689. Sa oras na ito, dumating ang masiglang Elder Song, kasama ang isang grupo ng mga anak ng pamilya Song. Sinundan ng grupo ng mga tao si Mr. Song, at tinawag si Mr. Wade ng maayos. Bahagyang bumangon si Charlie, kinuha ang baso ng alak, at sinabi kay Mr. Song, Mr. Song, hindi mo kailangang maging magalang, iginagalang kita sa baso ng alak na ito, utang ko sa iyo ang isang mas mahusay na buhay. Pagkatapos magsalita, itinaas ni Charlie ang kanyang ulo at ininom ang alak, at pagkatapos ay sinabi, pupunta ako para makita ang klinik ni Changqi, at aalis na ako ngayon. Napabuntong hininga si Mr. Song at sinabing, naku, nabasag ang klinik ng henyong doktor na si Changqi. Ako ay dapat ding pumunta at tingnan. Kaya lang napakaraming bisita sa eksena, at hindi talaga ako makaalis. Tumango si Charlie at nakangiting sinabi, Mr. Song, ngayon ang iyong kaarawan, kaya natural na gusto kong ibahagi ang kagalakan sa lahat. Tinawagan ko na si Jovia para siguraduhin ang kalagayan ni Changqi. Huwag kang mag-alala, nagmamadaling sinabi ni Mr. Song. Mr. Wade, hayaan mo si Warnia na sumama sa iyo. Tutal, sinundo ka ni Warnia. Hindi komportable para sa iyo na umalis dito mag-isa. Hindi rin tumanggi si Charlie, tumango at sumang-ayon, at pagkatapos ay sinabi sa ilang mga tao na naroroon. Kumain at uminom kayong lahat ng mabuti, gagawa muna ako ng isang hakbang. Bumangon ang lahat para makita ang isa't isa, ngunit nang makitang itinuro ni Charlie na may mga kilos, umupo sila ng sunod-sunod. Sinabi ni Charlie kay Mr. Orville na siya ay paalis na. Parang pupunta ang biyenan ko sa Classic Mansion, para sa isang hapunan ngayong gabi. Kung pupunta ka sa Classic Mansion, mangyaring tulungan siya at alagaan. Kung hindi mo kayang gawin, sabihin sa iyong mga tauhan na tulungan siya. Nagmamadaling sinabi ni Mr. Orville, Mr. Wade, don't worry, I usually stay in Classic Mansion sa gabi. Pagdating ng matandang guru mo, tiyak na mag-aayos ako. Okay, tumango si Charlie at sinabi, kung gayon kailangan mong magtrabaho ng husto. Nagmamadaling sinabi ni Mr. Orville, Mr. Wade, magalang ka, ito ang dapat kong gawin. Sa mga mata ni Charlie, si Jacob, ay isang magandang tao, at pagkatapos malaman ang kanyang mga nakaraan. Naramdaman ni Charlie na talagang nakakaawa siya, kaya gusto niyang alagaan siya. Pagkatapos magpaalam sa lahat, lumabas si Charlie sa villa ng pamilya Song na kasama si Warnia. Dinala ni Warnia si Charlie, hanggang sa harap ng kanyang sasakyan, at personal na binuksan ang pinto ng pasahero para kay Charlie. Pagkasakay ni Charlie sa kotse, ay pumasok na siya. Nang makasakay na siya, buong pasasalamat na tumingin si Warnia kay Charlie, at taimtim na sinabi, Mr. Wade, maraming salamat sa araw na ito. Bahagyang ngumiti si Charlie at sinabing, hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Ang pagkakataong ito, ang rejuvenation pill, ay ibinibigay sa iyong lolo. Sapat na para magpasalamat siya sa akin. Nagmamadaling sinabi ni Warnia, Mr. Wade, nagpapasalamat ako hindi lang dito, dahil sa kung ano sinabi mo kay lolo. Malaki ang pasasalamat ni Warnia kay Charlie, higit sa lahat dahil sa sinabi ni Charlie kay Mr. Song. Nawalan siya ng mga magulang simula noong bata pa siya. Bagamat ang mga materyal na kondisyon ng pamilya Song ay napakabuti, bihira siyang makaramdam ng pagmamahal sa pamilya. At wala siyang nararamdaman na pagiging inaalagaan, at protektado ng iba sa lahat ng oras. Gayunpaman, si Charlie ay talagang nagsasalita para sa kanya ngayon, at kahit na ilagay ang kredito para sa relasyon. Ito ay upang matulungan siyang maitatag ang kanyang posisyon sa pamilyang Song.
Kay Warnia, ito ang moment ni Charlie. Ang pagprotekta sa kanya sa pangkalahatan, na puno siya ng mainit na agos, na hindi pa niya nararanasan noon. Hindi madali para sa kanya, na mamuhay ng mag-isa sa pamilyang Song. Tumingin sa kanya si Charlie, bahagyang ngumiti at sinabing, "Sa tingin ko, ikaw ang pinakaangkop na kandidato, na magmana ng pamilya Song, mula sa ikatlong henerasyon ng pamilya. Tungkol naman sa pinsan mo, sa totoo lang, para siyang isang malakas na dayuhan, kung ibibigay ang pamilya Song. Sa kanya, tiyak na bababa ito." Kabanata 690. Nagmamadaling ikinaway ni Warnia ang kanyang kamay. "Actually, medyo magaling ang kapatid ko. Hindi magawang manahin ng pamilya Song sa hinaharap. Sana lang pagkatapos mamatay ng lolo ko, hindi na ako maalis sa kanila." Bahagyang ngumiti si Charlie at seryosong sinabi, "Para sa akin, hindi mangyayari ang ganitong mga bagay." Laking pasasalamat ni Warnia, kaya kinusat niya ang kanyang mga mata at sinabing, "Mr. Wade, ihahatid na kita sa klinik ni Changki." Pagkatapos nito, pinaandar ang kotse palabas ng villa. Sa klinik sa oras na ito, dinadala ni Changki si Jovia, para linisin ang medicine cabinet na binasag ng mga bodyguard ng pamilya Wu. Nang makita sina Charlie at Warnia na humakbang pasulong, si Changki ay nagmadaling pumasok na nagulat. "Mr. Wade, bakit ka nandito? At Miss Song, hindi ba ang lolo mo ang may piging sa kanyang kaarawan?" Bahagyang ngumiti si Charlie at sinabing, "Narinig kong sinabi ni Jovia na pumunta rito ang pamilya Wu, at gumawa ng gulo. Kaya nandito ako para tingnan ang sitwasyon. Malaki ba ang pagkawala?" Ikinaway ni Changki ang kanyang kamay at mahinahong ngumiti. Ang pagkawala ng ilang mga kabinet ng gamot, at mga materyales na panggamot. Tumango si Charlie at sinabing, "Nabali ko ang kanang kamay ni Roger bilang isang maliit na parusa. At saka, sinabi ko sa kanila na dapat silang pumunta, at humingi ng tawad sa loob ng 3 araw." Nang marinig ni Changki ang mga salitang ito, dali-dali niyang sinabing kinakabahan, "Mr. Wade, hindi mo kailangang makipaglaban sa pamilya Wu. Para sa maliliit na bagay ng katandaan. Ang pamilyang Wu, ang unang pamilya sa timog ng Ilog Yangtze. Natatakot ako na magtataglay sila ng sama ng loob, at intensyon sa paghihiganti." Mahinahong sinabi ni Charlie, "Huwag kang mag-alala, kung gusto ng pamilyang Wu na gumanti, hayaan silang pumunta. Sasabihin ko sa kanila ang resulta, na ang Ores Hill ay hindi susyo, at may presyo kapag napilitang magkunwari." Humahanga si Jovia at sinabing, "Mr. Wade, salamat sa pagtulong mo sa aking lolo, mula sa masamang hininga na ito. Sobra talaga ang mag-ama na pinangalanang Wu, kaya, para turuan sila ng leksyon at gawin silang medyo humanga." Tumingin si Changki kay Jovia at pinagsabihan, "Ano ang sinasabi mo? Minsan ko nang sinabi sa'yo, huwag mong guluhin si Mr. Wade, bakit hindi mo maintindihan?" Malungkot na tumango si Jovia, hindi nangahas na magsalita pa. Sinabi ni Charlie sa sandaling ito, "Senior Shi, ang totoong dahilan, kung bakit ang pamilya Wu ay dumating upang guluhin ka, sa isang tiyak na lawak, ay may kinalaman din sa akin." Changki, Jovia, at Warnia ay medyo nagulat, at hindi nila naintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Charlie. Bahagyang ngumiti si Charlie at sinabi, "Lahat ay hindi isang tagalabas, kaya nagsasabi ako ng totoo. Ang pangalawang anak ng pamilyang Wu, si Wu Chi, ay naging sikat sa YouTube, dahil binigyan ko siya ng psychological hint. Napatulala ang 3 taong naruroon. Walang nag-isip na ang salarin sa likod ni Wu Chi, na naging hayop na kumakain ng shit at sikat sa buong bansa, ay gawa pala ni Charlie." Walang kamalay-malay na tanong ni Jovia, "Mr. Wade, mayroon ka bang anumang salungatan kay Wu Chi?" Mahinahong sinabi ni Charlie, "Wala akong kontradiksyon sa kanya, hindi ko lang kayang tiisin ang kanyang ginagawa." Pagkatapos magsalita, sinabi muli ni Charlie, "Ang batang ito ay hindi nag-aaral ng mabuti sa kolehiyo, palaging inaabuso ang mga babaeng estudyante, at sinusubukang himukin ang kaibigan ng anak na babae ni Qin Gang. Na magpakamatay, hindi ko ito matiis, kaya binigyan ko siya ng leksyon,
at hinayaan siyang gawin ito. Ito ang paraan para abusuhin ng isang babae sa buhay niya. Agad na tumingin sa kanya si Jovia nang may paghanga at sinabi, Mr. Wade, ikaw na talaga ang idol ko. Matagal ko nang narinig na hindi magandang bagay si Wu Chi. Siya ay naging tulad nito. Hindi ko alam kung gaano karaming mga tao ang pumalakpak dahil dito. Si Mr. Wade na lumakad sa daan para sa langit. Si Warnia sa gilid ay hindi napigil ang mapabulalas. Mr. Wade, ang dahilan kung bakit si Regnor ay nandito pa rin sa Ores Hill. Ito ay para hanapin ang umatake kay Wu Chi. Hindi ko inaasahan na ikaw pala.